Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Audrey Elsmael and now I will discuss the morphology. But before that, I will read the objective first. So, my objectives is first, demonstrate mastery of morphology. Second, analysis of words that are borrowed from foreign word. The last one is show cooperation through participating in a group. So now, let's proceed to our proper discussion. So, morphology, morph plus ology. So, this word morph plus ology is dichotomized to trace the origin of its meaning and how the word is formed. So, this is how the morphology works. So first, let's define what is morphology. So morphology is defined by linguists in several ways. So in Greek, morph means form or shape, and ology means study. So it is study a shape or form. So in linguistic, morphology is referred to as the study of patterns of word formation. So, morphology or morpholohiya ay ang tawag kapag tayo ay nag-aaral ng mga salita or word at kung paano ito nabubuo. So, if the phonology has phoneme, morphology has morpheme. So, ano ba yung tinatawag nating morpheme? So, morpheme is the smallest unit of language meaning. Means, ang morpheme ay ang paghahati natin sa isang word not further dividable, but it could be either be added to another form para makaform tayo ng specific meaning and another meaning. So, paano ba tayo mag-morpheme ng isang salita? So, like for example, in a word impurity. So, first, let's find the root word of the word impurity. So, di ba, ang root word sa word na impurity is yung word na pure. So, yun yung root word natin. And yung natira is im and or im and et. So, ang im and et is a affixes because cannot stand their own. So, dahil meron tayong isang root word and dalawang affixes, so yun na yung ating morpheme. So, morpheme versus word. So, ano naman yung pinagkaiba ng morpheme at saka word? So, simple, di ba? Ang morpheme ay yung paghahati natin sa isang salita. Andun yung root word at ang affixes. So, hinihiwalay lang natin and then yung bilang ng root word doon and all affixes is yun na yung ating morpheme. So, ang word na sinasabi natin is ito yung combination ng morpheme. So, halimbawa kapag may tatlo kang morpheme, so yun na yung kapag kinumbine mo yung tatlong morpheme na yun is yun na yung tinatawag nating word. But hindi lahat ng salita is mayroong morpheme or nasa 2 or more morpheme yung isang salita. Meron ding word na di ba nasa root word lang or wala siyang affixes. So, word pa rin siya. So, next is morph. So, ano naman itong tinatawag natin morph? So, ang morph is also seen as a sequence of phonemes. So, ito naman yung paghahati natin sa isang salita na kung saan hinahati natin through kung paano natin ito binabasa. So, halimbawa sa isang salita o sa isang salitang courageous. So, di ba kapag binabasa natin ito is yung tunog is makatatlo. Yung courageous. So, parang nasa-stop tayo sa ka, then ra naman, or ray, and Diyos naman. So, tunog yung pinag-usapan natin dito o binabase kung paano natin hatiin yung isang word. So, yun yung morph. Yun yung paghahati natin sa morph. Unlike sa morpheme, kapag hinatin o dimorpheme natin yung courageous is magiging two morpheme siya. Kasi, di ba, sa morpheme hinahanap natin yung root word and affixes. So, dalawang morpheme siya. Kasi yung root word na courage and then yung os na derivational morpheme. So, two morpheme siya. So,
Next is allomorph. So, ano naman ang tinatawag nating allomorph? So, ang allomorph is a morph that has a unique set of lexical features. So, ito naman yung pinag-aaral natin, how words or morphemes are distinct from each other based on their specific characteristics. So, di ba meron tayong mga words na same meaning but different pronunciation and spelling depende sa sitwasyon. Like for example, ang mga morphs na nag-i-end sa letter P, T, K, and etc. is it is a voiceless sound. So, ang halimbawa nito is cat. So, ang word na cat is kapag nilagyan natin ng affixes na S is magiging plural siya. So, nasa plural form na siya. So, hindi pa rin nag-change yung kanyang meaning, but different spelling na siya at pronunciation. So, yun yung allomorph. So, aside from that is, kasali pa rin sa allomorph yung mga word na kapag nilagyan natin ng mga affixes is nagdi-differ or naiiba pa rin yung mga pronunciation niya. Halimbawa, yung spelling niya is nasa ES, tapos ang pagkabasa natin doon is IZ. So, kasali pa rin sila sa, or kasali pa rin yun sa tinatawag nating allomorph. Basta yung mga words na kapag nalagyan natin mga affixes is mag-iiba na yung pronunciation and functions and spelling niya is tinatawag natin yung allomorph or kasali pa rin yun sa tinatawag nating allomorph. So, let's proceed to root, stem, and base. Stem and base. So, root is a morph that is not further breakable. Like for example, is in the word impossible. So, ang root natin doon, ang root word natin is yung possible. So, ang root word is also a core meaning of the word na kung saan it cannot be broken down further into small or smaller meaningful parts. So, sa root word is hindi na natin to pwedeng hatiin. So, hindi na siya maging 2 morpheme, kundi 1 morpheme na siya. So, yun yung root word. And, ang root word also, it can stand their own. So, meron itong meaning or meaning themselves. While stem is the part of a word remaining after removal of any affixes or prefix or suffix. Like for example, the word again impossible. So kapag tinanggal natin yung im doon or yung ating affixes is ang stem natin doon is yung possible. So ano yung pinagkaiba ng root word at stem? So ang root word is hindi na siya pwedeng hatiin in more morphemes. So, 1 morpheme only ang root and meron siyang meaning themselves. In stem is kapag yung word na may affixes tapos tinanggal natin yung lahat ng affixes is yun na, ang matira is yun na yung tinatawag nating stem. So, tandaan nilang na kapag ang root is wala siyang affixes. But kapag pero ang stem is one or more morpheme na kapag tanggalin natin yung ibang morpheme, yung mga affixes doon is yun na yung ating stem. So, ano naman yung base? So, ang base is refers to the simplest form of a word to which affixes can be added to create different forms or words. So, for example, in the word walk. So, ang walk, pwede pa natin gawing walks na past tense and walking na present and so on. So, ang base is ito yung mga word na or ito yung mga salita na pwede pa nating gawing mas marami yung hanay na through sa pagdagdag natin ng mga affixes. Yun yung ating base. So, isang salita lang pinanggalingan pero marami itong hanay. So, let's practice. So, titignan natin kung marunong na ba tayo marunong na ba tayo mag-difference ng
root, stem, and base. So, meron ako ditong word na occurrences. So, hahanapin natin yung root, stem, and base doon. So, first, ano yung ating root word? So, ang root word natin sa occurrences is yung occur kasi hindi na ito pwedeng hatiin pa in another morpheme. So, ang stem naman natin dito, so, tanggalin muna natin yung mga affixes doon, yung lahat ng affixes sa occurrences kasi 'di ba yun yung definition ng stem. So kapag tinanggal natin yung lahat ng affixes is ang matitira lang ay occurrence pero hindi kasali yung e sa unahan ng c, occurrence. So yun yung stem natin kasi natanggal na natin yung affixes. So ano naman yung ating base doon? So ang base natin is occurrence pa rin, yung kagaya ng stem. So, bakit hindi magiging occurrence na may e before yung C, yung S is also a suffix naman or clitic. So, hindi natin pwedeng gawing occurrence na may E before ng C kasi yung E and C doon is affixes na siya. So, kapag sinali natin yung E before C is, hindi na ito magiging simple word. So, hindi na ito matatawag na base. So, the next one is lexemes. So, ano naman itong tinatawag nating lexemes? So, ang lexeme ay ang buong hanay ng mga anyo ng salita batay sa isang kahulugan. So, like for example, ang lexemes natin is right. So, ang right is pwede pa itong maging rights, root, written, and writing. So, ang lexemes, ito yung unit na kung saan pwedeng magbago yung form niya. Pero, hindi pa rin mag-change yung or andun pa rin yung core meaning. So, next is classification of morphemes. So, ang morpheme is meron tayong two classifications. So, number one is free morphemes. So, a free morpheme is one that can stand alone as a word. So, free morpheme is also simple word consisting of one morpheme. For instance, house, work, high, chair, and wrap. So, they are words that has meaning themselves. So, kahit hindi mo siya dagdagan ng mga affixes dyan is meron itong sariling kahulugan. Yun yung free morpheme. The next classification is yung bound morpheme. So, ang bound morpheme is cannot stand alone. So, it is a morpheme that must be attached to another morpheme to receive meaning. So, these are affixes. So, which is divided into the prefixes and suffixes. So, yung affixes is na-divide siya sa two. It could be either prefixes and suffixes. So, for instance, the suffix ness. So, ang ness is cannot be a word. So, we should be attached the another morpheme or free morpheme para magkaroon siya ng meaning. So, kailangan pa niyang magkaroon o mag-attach ng ibang morpheme para magkaroon siya ng meaning. So, ano ba yung pwede nating i-attach sa bound morpheme na ness or affixes na ness? So, the word kind. So, magiging kindness. So, meron na siyang sariling meaning. So, yun yung bound morpheme. So, in short, yung free morpheme is meron na tong sariling meaning. While sa bound morpheme is kailangan pa natin siyang lagyan ng another morpheme para magkaroon siya ng meaning. So, bound morphemes are categorized as inflectional and derivational. So, first is inflectional morphemes. So, inflectional morpheme is a kind of bound morpheme insert within the root or stem to create a new words without changing its core meaning. So, ano yung pagkakaiba ng dalawa? So, ang inflectional ay ang affixes or belong siya sa suffixes na kung saan kapag meron kang root word or stem is
kapag inattach mo yung inflectional morpheme is mag-change yung functional meaning niya, pero yung core meaning is still pareho. Yun yung inflectional. Why derivational is ito yung mga affixes na kung saan kapag inattach mo sa ating root word or stem is mag-iiba yung functional meaning niya. So, yun yung pagkakaiba ng dalawa. So, next is lexical versus functional morpheme. So, lexical and functional morpheme are categorized of free morpheme. So, first, lexical morpheme. So, lexical morphemes are identified as words that contain meaning of the messages. When we say lexical morphemes, it is carry the main semantic content of a sentence. So, they are typically nouns, verbs, adjectives, and adverbs. So, ang lexical morpheme, ito yung mga napapaloob sa ating sentence na kung saan meron itong meaning themselves. So, halimbawa, eat, cat, dog, or happy, run. So, those words are have or has a meaning themselves. So, kahit hindi mo siya lagyan ng mga affixes is meron itong sariling kahulugan. Next is functional morpheme or grammatical functions. So, functional morphemes serve grammatical functions. So, they express grammatical relationships between words in a sentence. So, they include articles, prepositions, conjunction, pronouns, and inflectional affixes. So, ito naman yung napapaloob sa ating sentence na kung saan wala itong meaning themselves but meron itong functional meaning. So, like for example, beyond, under, into, at, he, she, but, however, or the, and etc. So, yung mga nabanggit ko is yun yung mga napapaloob sa ating mga sentence na kung saan wala itong meaning themselves, pero meron itong functional meaning. Next is morphological process. So, morphological process involves changing of stems to adjust their meanings and fit the syntactic context. So, these include affixation, modification, and reduplication. So, morphological process is ito yung proseso kung paano tayo gumagamit or paano natin ginagawa yung pag-create ng new words and also kung paano ito magbabago ng kahulugan. So first is affixation. So affixation is a kind of a bound morpheme that is fused to a word stem to form a new word. So affixation is the process of adding a morpheme or affix to a word to create either a different form of that word on a new word with a different meaning. So it is the most common way to create new words in English. So meron tayong two kinds of affixation. So una is prefixation and pangalawa is suffixation. So first is prefixation. So prefixation, it is adding a prefix to the beginning of a word. So ang prefixation, ito ay mga prefix na kung saan nilalagay natin sa unahan ng ating salita. So like for example, happy. So ang ilalagay natin or ang pwede nating ilagay sa word natin na happy is an. So, magiging unhappy. So, nakakreate tayo ng new word and the same time is nakakreate tayo ng or nag-different yung meaning niya sa ating original word. So, number 2 is suffixation. So, ano naman itong suffixation? So, suffixation, this is adding a suffix to the end of a word. So, ang suffixation naman, ito naman yung tawag sa
or ito naman yung mga suffix na kung saan nilalagay natin ito sa hulihan ng ating word. So like for example, ang word natin is sing. So ano ba yung pwede nating ilagay na suffix para makabuo or makagawa tayo ng new word? So sa sing is pwede tayo maglagay ng suffix na ing or ing. So magiging singing. So nakakreate tayo ng new word. So kahit hindi siya nag-change ng core meaning, pero nakagawa tayo ng new word. So basta tandaan, ang affixation, ito yung paraan ng pag-create natin ng mga new words. So, di ba meron siyang two kinds, ang prefixation and suffixation. So, ito yung mga nilalagay natin sa ating mga root word para makagawa tayo ng new word or the same time different meaning. So, next is infixes. So, infixes are free morphemes that are inserted within the root or stem to create a new word. So, infixes also are morphemes inserted inside an existing word. So, ang infixes is naka-insert siya sa gitna ng isang salita o sa ating root word or stem. So, kukonti lang masyado yung mga infixes kasi mahirap hanapin yung mga word or root word natin na sa gitna nalalagyan ng mga morphemes. So, meron din tayo dito ang example. So, ang example is spoonful. So, ang original word natin is spoonful. So, kapag nilagyan natin ng infixes is magiging spoonsful. So, nakagawa na tayo ng new word and the same time, it is a infixes. So, another example is mother-in-law. So, ang nilagay natin doon is yung in sa gitna. So, nakakreate pa rin tayo ng new word at the same time, nakagawa tayo ng infixes. So, next is circumfixes. So, circumfixes are affixes attached in two parts to the stem or roots. And circumfixes also are morphemes that surround a word attaching to both the beginning and end. So, ito naman yung paraan ng pag-create natin ng another word or new word sa pamamagitan ng pag-add natin ng mga affixes sa parehong both end or both beginning and ending sa ating isang salita. So, ang halimbawa nun is yung word natin na light. So, ang light is pwedeng maging enlighten. So, nakalagay tayo ng mga affixes or nakalagay tayo ng affixes both sa beginning and ending ng isang salita na sabay. So, ang circumfixes is pwedeng ang ilagay natin sa first is suffix, tapos pwede rin sa ang end natin is prefix. Basta yung nilagay mo na affixes is both nakalagay sa end and begin. Next is modification. So, modification, this alteration usually happens within the root or stem of the word. So, the core part that carries its basic meaning. So, ang modification ay yung pagbabago ng isang salita sa pamamagitan ng pag-change ng mga letters sa isang salita. So, ang modification ay meron siyang two kinds. So, a consonant and the vowel modification. So, first, what is consonant modification? So, basically, ang consonant modification ay ito yung mga word na nag-change yung
meaning or yung word sa pamamagitan ng pagpalit natin ng isang letter sa ating original word. So, ang halimbawa ng consonant modification ay ang word na advice. So, sa word na advice, ang spelling niya is A-D-V-I-C-E. So, di ba meron ding word na advice na ang spelling is A-D-V-I-S-E. So, ang napalit doon is yung consonant na C. So, napalitan siya ng S. So, nag-create o nag-iba yung kanyang meaning at the same time, naging new word siya. So, sa pamamagitan lang ng pagpalit natin ng letter or consonant sa isang word is naka-create na siya ng another word. At the same time, yung basic na original word natin is naging makabuluhan pa siya. So, next is vowel modification. So, ang vowel modification naman is ito yung mga word na kung saan nagbabago yung isang word sa pamamagitan lang ng pagpalit natin ng vowel sa isang salita. So, ang halimbawa nun is ang word na begin. So, yung I doon is pinalitan lang natin ng vowel na A ay naging began na siya. So, naka-create na tayo ng new word. So, why do we need to modify the words? So, we need to modify our words because to meet grammatical requirements. So, languages have rules about how words must be structured and combined to form a grammatically correct sentence. So, gaya nga ng sinabi ko, kapag nagmamodify tayo is, so hindi naman lahat ng word, pero meron ding mga word na pwede nating i-modify para maging formal pa siya at nasa grammatically correct. So, magiging correct yung ating grammar. And also, we need to modify sa mga words na pwede nating i-modify kasi to clarify the meaning and makakatulong ito para maiwasan natin yung ambiguity na sinasabi. So, ambiguity, it is a misunderstanding kapag gumawa tayo ng mga essay or mga any kinds of writing. The next is reduplication. So, reduplication, it's a linguistic tool used to create a new words or modifying existing ones. So, meron tayong three kinds of reduplication. So, reduplication, ito yung mga word na tigda-dalawa. So, magkasunod lang siya. Duplicate or nauulit lamang. So, meron tayong reduplication na or meron tayong three kinds ng reduplication. So, una is repetition. Second is rhyming. Third is upload. So, sa repetition, ito yung mga word na inuulit lamang yung salita. So, ang halimbawa nito is so, and bling. So, nauulit lamang yung isang salita. So, nasa part siya ng repetition. So, next is rhyming. So, ito naman yung duplicate na word na kung saan magka-rhyming lang siya. So, ang halimbawa nito is nitty-gritty. So, magka-rhyming lang siya. Another example is willy-nilly. So, willy-nilly is magka-rhyme siya. So, duplicate pa rin siya. Kaya kasali siya sa reduplication. Pero ang tawag lang doon is rhyming na nasa reduplication. So, next is upload. So, upload is shifting the vowel which changes the word. So, ang reduplication dito is through shifting the vowel to form
one form to another. So, ang upload, ito yung duplicate ng mga word na kung saan pinapalitan lang yung vowel na nandun sa unang word natin. So, ang halimbawa is film. So, flam. So, napalitan lang yung isang vowel natin doon. Kaya nag-change yung kasunod niya na word. So, flam. So, ito yung mga duplicate words na kung saan napapalitan lang yung sa vowel ng unang salita. So, another duplicate na nasa upload is hip-hop. So, duplicate siya pero napalitan lang yung vowel na nandun. Or yung vowel na I. So, naging O na siya pagdating sa second na kasama niyang word. So, hip-hop. So, next is word formation process. So, ito yung kung paano pinoproseso yung mga salita or kung saan ba talaga nanggaling. Or kung ano ba yung mga ginagawa para maka-form tayo ng isang salita or a new word. So, first, we have a derivation. So, derivation is the process of forming words by adding derivational effects, the base or root word, to form a new word. So, derivation also is a word formation process where new words are created by adding a affixes to existing words and changing their meaning. So, ang derivation is ito yung pag-add natin ng mga affixes para maka-create tayo ng new word. So, ang derivation is ito yung pag-add natin mga affixes para maka-create tayo ng new word at the same time maiba yung meaning ng ating original morpheme or first morpheme. So, dinadagdagan lang natin yung morpheme natin or first morpheme natin para makakreate tayo ng new word at para din magkaroon siya ng another meaning. So, yun yung derivation. So, like for example, kapag meron tayong word na or kung ang word natin is mother, so ano ba yung pwede nating idagdag para makakreate tayo ng new word? Ano ba yung pwedeng affixes na pwede nating idagdag sa word natin na mother para makreate tayo ng new word at the same time new meaning na siya. So, let's say ang idagdag natin sa ating mother is or idadagdag natin na affixes sa ating word na mother is hood. So, ang affixes natin doon is yung hood or meaning nito is status. So, kapag dinagdag natin yung hood is magiging motherhood. So, nakagawa na tayo ng new word at the same time magkaiba rin siya ng meaning. So, yun yung isang paraan ng pag-create natin ng new word through adding a affixes. So, tinatawag natin yun na derivation. So, next is back formation. So, back formation this is how word form is existing by adding an affix to a base word. Then, remove the affix to create a new word. So, back formation also often create verbs from noun. So, ang back formation naman is ito yung base word natin na kung saan meron itong affix or meron na siyang affix daan and kapag ni-remove natin yung affix doon is makakreate na tayo ng new word. So, ang back formation also is nagsisimula siya from noun and then magiging verb na siya. Yun yung key doon. So, meron tayong base word na noun and then kapag ni-remove natin yung affix doon is magiging verb na siya. Yun yung another meaning ng back formation o kanyang definition.
So, ano ba yung example ng ating back formation? So, ang halimbawa ng ating back formation is babysit. Yun yung original word natin. Kapag gi-back formation natin siya or ginawa nating verb is magiging babysit. So, naging verb na siya. So, from noun na babysit, nawala siyang space, and to naging verb na babysit. So, naging verb na siya. So, another example is donation. So, yun yung original word natin. So, kapag ginawa nating back formation is magiging donate na siya. So, ni-remove lang natin yung affix to on, then nagkaroon na tayo ng new word through removing the affix. So, from noun na donation to verb na donate. So, gialis lang natin yung affix to on sa ating original word. Give-back formation lang natin. So, next is clipping. So, clipping is a process of word formation in which an existing word reduce or shorten without a changing the meaning. So, ito yung pagbabawas natin or ito yung word formation na kung saan binabawasan yung ating original word para maging maikli at the same time hindi rin mag-change yung kanyang meaning. So, ano ba yung halimbawa ng clipping? So, simple example is examination. So, di ba kapag pinaikli natin ito o gi-clip natin or binawasan natin yung word na examination is makuha natin doon yung exam. So, hindi pa rin nawala yung kanyang meaning or hindi pa rin siya naiba kahit gi-clip natin ito. So, yun yung clipping. So, next naman is coinage. So, coinage is the process of word formation where a certain word is created through brand names of the items. So, ang coinage is ito yung mga word na kung saan nanggaling ito sa mga brand names ng mga product. So, ang coinage is ito yung usually na ginagamit ng mga tao kapag bibili sila ng mga items kahit hindi yun yung kanyang brand names. Lalo na kapag sa tindahan lang sila bumibili, like sa malapit lang sa kanilang bahay. So, ano ba yung pinaka-simple na halimbawa ng ating coinage? So, ang pinaka-simple na halimbawa nito is shampoo. So, ang shampoo is meron nitong iba't ibang brand names. So, meron tayong Sunsilk, meron tayong Palmolive, meron tayong Head and Shoulders. So, yung mga brand names na yon is nagkakaroon siya ng generic name or pang common na name. So, lahat ng brands na yon is meron siyang generic name na kung saan yun yung ginagamit usually ng mga tao kapag bibili sila ng items. So, di ba kapag bibili tayo ng Sunsilk, yung mga brand na Sunsilk or Head and Shoulder, Palmolive. So, di ba ang ginagamit natin na word is shampoo lang. So, yun yung coinage. So, from brand names hanggang sa nagkaroon na siya ng common name. So, or generic name. So, pang general na siya o pang kalahatan na name. So, another example is yung mga toothpaste. Di ba? Meron siya mga brand name. So, lahat ng brand names, lahat ng pangalan ng brand or items na yon na brand names is ginagawa natin siya ng generic name para hindi tayo mahirapan. Basta always remember that coinage is ito yung mga common name ng isang product o yung mga word natin na kung saan nakuha natin sa mga brand names na ginawa nating
ginawa natin ng generic name or common name. Yun yung coinage. Another example ng ating coinage is yung aspirin, Skeletor, ano pa, Band-Aid. So, lahat ng binanggit ko is meron yan mga iba't ibang brand names. Pero, dahil sa coinage o tinatawag natin coinage is nagkakaroon siya ng pang generic name lang, or nakagawa tayo ng word na kung saan galing doon sa iba't ibang brand names. So next is blending. So blending is a blend of two or more words to generate a new one. So ang blending, ito yung paghahalo natin sa two or more words na kung saan nakakreate tayo ng another word. So hindi sinasabing pinaghahalo is hinahalo natin yung two or more words natin. Hindi. Kasi sa blending is kumukuha lang, kapag tayo ay merong two or more words is kumukuha lang tayo doon ng mga part ng words na kung saan pinaghahalo natin sa another words natin para magkaroon na tayo ng new one or new word. So, ano ba yung halimbawa ng blending natin? So, ang halimbawa is kapag meron tayong two words na list, tapos slimy. So, list at saka slimy is two words. So, kapag gusto nating mag-blend ng words is kukuha lang tayo ng part ng part sa list and slimy para makagawa tayo ng another word. So, ano ba yung pwede nating kunin sa part na two words natin na list at saka slimy? So, ang pwede natin kunin doon na part is yung part na sli sa slimy, and sa list naman is the, thy. So, ginawa lang natin o pinalitan lang natin ng y yung ating e. So, kapag pinaghalo natin yung kinuha nating iba't ibang or sa part ng ating two words is magiging slitty. So, nakagawa na tayo ng words or another word na kung saan kinuha natin sa part ng ating original word o yung ating original word na two words. So, next is compounding. So, compounding is a word formation using a combination of two or more lexemes. So, ito na yung pinaghahalo natin yung two or more lexemes. So, ang halimbawa nito is notebook. So, di ba ang notebook is galing siya sa combination ng word na note at saka book. So, pinaghalo lang natin yung dalawa. So, yun yung compounding. So, basta any word na kinompound or pinaghalo sa two or more lexemes is yun yung tinatawag nating compounding. So, naging iisa lang siya sa pamamagitan ng paghalo natin ng two or more words natin or lexemes. So, inisahan lang natin siya. So, yun yung compounding. Next is conversion. So, in some language, it is possible to form new lexemes merely by shifting the word category without adding any affixes. So, ang conversion, ito yung isang salita ay ginagamit sa ibang grammatical function nang hindi nagdadagdag ng panlapi. So, ang conversion, ito yung mga word natin na kung saan ginagamit natin sa mga iba't ibang konteksto nang hindi tayo nagdadagdag ng panlapi. So, ang halimbawa natin is yung word natin na microwave na verb. So, verb, from verb to noun. So, nakagawa tayo ng dalawang context na kung saan parehas yung ginamit nating word. So, basta lagi lang tandaan, ang conversion is ito yung paggamit natin ng mga salita na kung saan bumabagay siya sa another sentence natin nang hindi tayo nagdadagdag ng panlapi. So, next is acronyms. So, forming words through acronym is a phenomenon during the
20th century, which is a practice that continues up to the present. So acronyms are words formed from certain names or the initial of certain names. So ang acronym is ito yung pag-acronym natin sa isang salita para umikli siya. So ang acronym is very common na sa atin kasi madalas naman natin ito ginagawa lalo na sa ating generation. So meron tayo ditong example ng acronym. So ang word natin is Coronavirus Disease 2019. So ang Coronavirus Disease 2019 is pinaikli natin at ginawa natin siya ng acronym. So dahil masyadong mahaba yung Coronavirus Disease 2019 is ginawa lang natin tong COVID-19. So nag-acronym tayo ng salita para umikli lang siya. So ano pa yung mga another halimbawa ng mga acronym? So di ba si Duterte. So ang name ni Duterte is ginawa natin ng acronym. So or ginawa nila ng acronym. So naging Duterte na lang na DU at saka 30. So umikli yung pangalan niya kaya natawag siyang acronym. So next naman is eponyms. So eponyms are words created from the names of a real or fictitious character. So ang eponyms natin, ito yung mga word na na-create natin through sa pagkuha natin sa mga totoong pangalan o fictitious character. So nanggaling siya sa mga names or sa mga fictitious character. So ano ba yung halimbawa ng eponyms natin? So ang halimbawa is boycott. So ang word natin na boycott is nanggaling siya sa real name na Charles Boycott. So kinuha lang natin yung boycott. So nakagawa na tayo ng ating word sa pamamagitan ng pagkuha lang ng part ng name ng isang tao or sa fictitious character. So next is borrowing. So borrowing, also called a loan words. So loan words or borrowing is common in the English language. These borrowed words are from other language. So ang borrowing is ito yung mga hiniram lang natin ng mga salita na galing sa other languages. So ano ba yung mga salita na ano ba yung mga halimbawa na salita na hiniram lang natin? So meron ditong ballet, opera, violin, spaghetti, and macaroni. So those words is borrowed from other languages. So hiniram lang natin na mga salita. So next is calquing. So calquing is also known as loan translation. So calquing, it is close to borrowing. However, the borrowed word is translated from the original to another language that fits the characteristics of the new word. So calquing is para rin siyang borrowing kasi hiniram lang natin, but calquing is mga words na hiniram natin pero i-translate lang natin sa ating language para maging fit siya sa mga sentence na or maging fit siya kung saan man natin to gagamitin. At saka fit din yung pagta-translate natin sa mismong pinanggalingan ito or yung original words na hiniram natin. So ito yung halimbawa ng calquing. So ang halimbawa is yung word na sangre azul. So ang sangre azul is from other language na gi-translate lang natin sa ating language para maintindihan natin. So kapag gi-translate natin yung sangre azul is sa atin is magiging blue blood na siya. So blue blood yung naging translation ng sangre azul. So next is nonce words. So nonce words are the new words created for the nonce or single occasion. So ang nonce word ay ang mga salita na naimbento para sa isang
particular na okasyon at hindi ito karaniwang ginagamit. So ito ay isang imbento lamang o um, hindi siya karaniwang ginagamit. So, ang halimbawa ng nonce words is yung cotton wool. So, ang cotton wool is, ang ibig sabihin nun is to stuff or close with cotton wool. So, yung words na cotton wool is, yun yung ibig sabihin niya. Pero, gawa-gawa lamang yung cotton wool na words. And, nonce words also is, wala ito sa dictionary. So that's all. Thank you for listening, and I hope naintindihan nyo yung aking gidiscuss.